Nakikita mo ba ang mga aswang na yan, Tatiana? Hindi sila ordinaryong mga aso lang. Kauri namin sila at galit sila sa iyo dahil sa ginawa mo sa amin ni Nanay. Tumakbo ka na hanggat kaya mo. Magtago ka kahit saan mo gusto. Gumapang ka na parang uot. Kung yan ang gusto mo, wala kaming pakialam. Basta ang logic ng laro, huwag kang magpapahuli! Ang mga orasyon, Melissa, ipapasa ko ito sa iyo pagdating ng araw. Hindi lang ako basta isang manggagamot lang. Matagal ko na sanang kinalimutan at tinalikuran ang lahi ng ating angkan. Ngunit muli itong pinukaw ng isang kagaya ni Tatiana. Kaya hindi naman masama kung muli kong ibabalik ang natutulog kong kakayahan. Ang mga swang! Malapit na sila sa akin! Hindi ko na kayang tumakbo pa. Hinang-hina na ako. Diyos ko, hindi ko pa po gustong mamatay. Magandang araw po sa inyo, Dark Shadow. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Melissa. Alam ko po na hindi lang ako ang nagpapadala ng liham tungkol sa mga aswang, ngunit naiiba po ang aking kwento. Dahil po sa mga sensitibong paksa, napili ko pong itago ang aking pagkakakilanlan at ang lugar kung saan ito ay naganap upang maprotektahan ko ang aking sarili. Kayo na po ang bahala kung paano niyo po isasadula ang aking kwento. Basta sana po mapakinggan ko ito sa inyong YouTube channel at maibahagi sa iba sa mga masugid nating viewers. Mag-iingat ka sa bayan. Hindi niyo kabisado ang mga tao roon. Mag-iingat po ako, Inay. At uuwi rin po ako dito sa bahay tuwing linggo. Melissa, anak, kilala ba talaga ni Benji ang papasukan mong amo? Opo, Inay. Kaibigan raw po ng amo niya. Sana'y mabait. O siya, bukas na ang alis mo patungong bayan, hindi ba? Opo, Inay. Nay, huwag na po kayong malungkot. Para din po sa atin ang ginagawa ko. Para tuluyan na po nating mabili yung maliit na palaya na inaararo ninyo. Alam ko naman yun, anak. Kung buhay pa sana ang itay mo, hindi mo na kailangan gawin pa ito. Kaya lang po, wala na po si tatay. Kaya kailangan ko na pong mag-step up upang tulungan ka. Basta ha, bumisita ka rito sa bahay, kahit hindi man madalas, pero sikapin mong makabisita para naman malaman ko na maayos ka. Opo, Inay. Pangako po. 3 taon ang nakalipas mula nang pumanaw ang ama ni Melissa dahil sa matinding karamdaman. Dahil dito, napilitan sila mag-ina na magtrabaho upang mabayaran ang natitirang utang na naipon sa panahon ng pagkakasakit ng kanyang ama. Meron silang maliit na palayan na inaariendo. Nabayaran na ng kanilang ama ang kalahati ng halaga, subalit nais ng kunin na may-ari ang natitirang balanse dahil aalis na ito sa kanilang baryo. Dahil dito, napilitan si Melissa na humanap ng trabaho sa bayan. Sa kabutiang palad, may bakanting trabaho sa lugar ng kaibigan nitong si Benji. Kaya naman, inirekomenda siya ng kaibigan. Maraming salamat, Marta. Dahil sa'yo, gumaling yung anak ko. Walang anuman, Aling Ana. Huwag niyo lang pong kaliligtaan na painumin yung anak mo ng halamang gamot na bigay ko. Opo, heto nga po pala ang kamote at mais. Pasensya na po kayo kasi yan lang ang nakayanan kong pambayad. Ano ka ba, Aling Ana? Walang kaso sa akin. Maraming salamat din po. Sige ho, aalis na po kami. Sa uulitin po. Sige, mag-iingat ka. Ang bait niyo talaga, Nay. Kahit kailan, hindi kayo nagpapabayad sa mga taong ginagamot mo. Hindi naman kailangan, anak. Kasi alam kong walang-wala rin sila katulad natin. Oh, heto, ilaga mo itong kamote at saka mais. Nang may mamerienda tayo. Sige po.
Maayos na ba ang mga gamit mo? Maagang alis mo bukas. Opo, Inay. Konti lang naman po ang dadalhin kong gamit. Ikaw ang bahala. Basta ang mga biling ko sa'yo, ha? Huwag mong kalilimutan. Opo, hindi ko po kalilimutan, Inay. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na makikipagsapalaran si Melissa sa bayan, kaya labis ang pag-aalala ng kanyang inang si Marta. Ngunit dahil matibay na hangaring mabayaran ang natitirang balanse sa maliit na palayan, pinilit ni Melissa na labanan ang kaba at takot. Kinaumagahan, maagang naghanda si Melissa para sa kanyang pag-alis patungong bayan. Sinundo siya ng kanyang kaibigang bakla na si Benji. Sa sakayan ng jeep, malungkot na niyakap ni Melissa ang kanyang ina. Nay, mag-iingat ka doon, anak. Bibisita ka rito sa baryo kapag day off mo. Opo, kayo rin po mag-iingat kayo. Huwag masyadong magpapapagod sa trabaho sa bukid na ya. Huwag mo akong alalahanin. Anak, ikaw ang mas inaalala ko. Magiging maayos po ako, Inay. Anak niyo yata ako. Ikaw talaga. O sige na, baka maiwan pa kayo ng jeep. Sumakay na kayo ni Benji. Opo, bye po, Inay. Mag-iingat ka, Melissa. Tuluyang sumakay ng jeep sina Melissa at Benji. Bago tuluyang umusad ang sasakyang paalis, sumilip pa si Melissa sa bintana. Doon niya nasilayan ang lungkot ng mga mata ng kanyang ina. Masakit man sa kalooban, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umalis upang makapag-ipon ng perang kanilang kakailanganin. Sa kabilang banda naman, 3 terminal pa ang kanilang binabaan bago marating ang bayan kung saan magtatrabaho si Melissa. Agad siyang inihatid ni Benji sa bahay ng kaibigan ng amo nito kung saan siya pansamantalang magtatrabaho. Oh, eto ang bahay na magiging amo mo. Ang laki ng bahay, Benji. Oo, mayaman talaga ang mga yan. Sige na, pumasok ka na, bukas ang gate. Alam na ni Mang Domeng kung darating ka ngayon. Salamat, Benji. Basta kung may kailangan ka, ha? Puntahan mo lang ako sa kabilang block. Sige, salamat uli. Ipinagbili ni Benji si Melissa sa isang matandang nagngangalang Mang Domeng. Agad naman siyang inihatid nito sa maluwag at magarbong sala ng bahay ng kanyang amo. Bit-bit ang kanyang lumang tote bag. Hindi maiwasan ni Melissa na humanga sa kabuuan ng bahay, mula sa mamahaling muebles hanggang sa mga palamuti na tila nagpapakita ng karangyaan. Napalingon siya sa may hagdanan nang marinig ang tunog ng takong ng sapatos na unti-unting bumababa. Sandaling napalunok si Melissa. Hindi agad nakapagsalita nang masilayan ng isang sopistikadang babae na sa kanyang tansya. Kaedaran lamang ng kanyang ina. Napakaganda nito at ang kutis ay parang hinaluan ng gatas. Sobrang puti at makinis. Ang suot ay halatang mamahalin at ang pabangong ginamit siguradong libo-libo ang halaga. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Matalim, malamig at mapanuring tingin bago ito nagsalita. Ikaw yung bagong katulong, di ba? Opo, ako nga po. Halata nga, nangangamoy basura. Po? Bingi ka? Parang ang sama ng ugali ng babaeng to. Oh, natulala ka na. Bago ang lahat, gusto kong sabihin sa'yo na mataas ang expectation ko pagdating sa trabaho. I want it flawlessly clean. I don't want a stupid maid. Naiintindihan mo naman siguro ang mga sinabi ko, hindi ba? Opo, naiintindihan ko po. Huwag po kayong mag-alala, Ma'am. Miss Tatiana, yon ang itawag mo sa akin. Got it? Opo, Miss Tatiana. Ang trabaho mo ay mag-uumpisa simula 6:30 a.m. to 10 p.m.
Lilinisin mo ang buong bahay ko. Lahat ng pwede mong linisin. Linisan mo at ayoko ng babagal-bagal sa trabaho, lalo ng tamad. Your salary is 20,000 pesos a month, so you better work your ass off and make it worth every cent. Naiintindihan mo? Masusunod po, Miss Tatiana. Then what are you waiting for? Mag-umpisa ka na. Wala ka rito upang magbakasyon. Go! Trabaho na! Ang bagal! Hindi alam ni Melissa kung saan siya tutungo o kung saan siya magsisimula. Ni hindi niya alam kung saan ang silid para sa mga kasambahay. Litong-lito siya at labis ang takot. Hindi niya inakalang ganun ka-strikta at kabagsik ang kanyang amo. Gusto man niyang umatras, hindi niya na magawa. Bukod sa nakapirma na siya ng kontrata, kailangan din nila ng sapat na pera para mabayaran ang inaryendong palayan. Eriko, ang sakit ng mga kamay ko. Melissa! Si Miss Tatiana, inahanap niya ako. Ano kayang kailangan niya? Teka, pupuntahan ko siya. Melissa! Where the hell are you? Miss Tatiana, bakit po? Oh, there you are. Ano pong may paglilingkod ko? Ikaw, kakaumpisa mo palang magtrabaho. Palpak ka na kagad. My figurines. Hindi mo nilinis ng maayos. Malikabok. Ang isang sapatos ko may gasgas. Do you even have a clue how much that cost? Sorry po, Miss Tatiana. Pero hindi ko po nagasgasan yan. Sinisigurado ko po na... Boba! Ginagawa mo pa akong sinungaling? Kitang-kita naman yung gasgas dito sa sapatos ko. Ayan, oh. Alam mo ba kung magkano yan? Kung anong brand yan, ha? Kung magkano? This is Jimmy Choo. It cost $2,000. Damn it! And you just scratch it? Miss Tatiana, hindi ko po talaga nagasgasan ng sapatos mo. Maniwala po kayo sa akin. Maniwala ko sa'yo? Heto, oh. Kitang-kita ko ang ebidensya. At dahil dyan, hindi kita sasahuran ng ilang buwan. Kabayaran ang pagsira mo sa sapatos ko. Miss Tatiana, huwag naman po. Kailangan ko po ng pera. Huwag naman po, ma'am. Huwag mo nga akong iyakan, Melissa. Sisihin mo yung sarili mo dahil isa kang malaking tonta. Umalis ka nga sa harapan ko, ha? Layas! Miss Tatiana, parang awan niyo na po. Wala po akong kasalanan. Miss Tatiana! Umiyak si Melissa at naupo sa semento dahil sa panlulumong nararamdaman. Alam niyang hindi niya sinira ang sapatos ng kanyang amo at ramdam niya ito na isang set-up. Napatingala siya sa ikatlong palapag kung saan matatagpuan ang kanyang istriktong amo. Nakita niya ito, nakatayo sa beranda, hawak ang isang wine glass na may lamang mamahaling alak habang tumatawa. At may kausap sa cellphone. Gusto niyang ipagsigawan na wala siyang kasalanan, ngunit alam niyang hindi siya pakikinggan ng kanyang amo. Iha. Mang Domeng. Bakit nakaupo ka riyan sa semento? Tumayo ka nga dyan. Ayos lang po ako. Pinagalitan ka ni Miss Chana, no? Opo. Pinagalitan at pinagbintangan niya ako sa bagay na hindi ko naman kinuha. Tapos hindi niya raw po ako sasahuran. Ay, kawawa ka naman, Iha. Ganun ba talaga siya? Oo. Isang mabagsik at pangit ang pag-uugali. Hindi niya lang ako mapalis bilang isang hardinero dito dahil ayaw ng kanyang ama. Matagal na kasi akong naninilbihan sa kanila. Buhay pa po pala ang ama niya? Oo, pero wala rito ang kanyang ama. Nasa Amerika. Mag-iingat ka, ha? Iba ang ugali ni Miss Chana. Ginagawa niyang laruan ang mga nagiging katulong niya. Ho? Hindi maalis sa isipan ni Melissa ang sinabi ng matandang si Domeng nung araw na yun. Napagdesisyonan niyang pumunta sa bahay ng amo ni Benji upang humingi ng tulong sa kaibigan
dahil wala siyang natitirang pera. Subalit labis ang kanyang panlulumo nang malaman niyang isinama si Benji patungo sa Maynila ng amo nito dahil dito wala siyang nagawa kundi bumalik sa malaking bahay ng mga Suarez. Pagdating doon, naabutan niyang galit na galit si Tiana at naghihintay sa kanya. Miss Tatiana. Tonta ka talaga, no? 2 araw ka pa lang dito sa bahay ko. Balak mo na akong layasan. Ano? Akala mo hindi ko malalaman? Tatakasan mo pa ang pagkakautang mo sa akin? Miss Tatiana, ayoko na po. Hayaan niyo na lang po akong umuwi sa amin. At talagang aalis ka? Pwes, hindi ka makakaalis. Dahil hanggat hindi mo nababayaran ang pagsira mo sa sapatos ko. Pero hindi ko naman po kasalanan. At talagang mangangatwirang ka pa, ha? Halika nga dito. Dito! Rico! Ang buho ko, Miss Tatiana. Masakit po. Halika dito. Pinapainit mong ulo ko eh. Ito. Bilisan mo. Dito. Tama na po. Masakit po. Bitiwan niyo na po ang buho ko. Ito. Nakikita mo ba ang mga tambak na plantsahin na yan? Ha? Plantsahin mo lahat yan mula sa mga panyo ko hanggang sa mga damit ko. Nakikinig ka ba? Opo, Miss Tatiana. Pagkatapos mo dyan, linisan mo ang pool. Dahil may pool party ako bukas. At itong tatandaan mo, ha? Hindi ka kakain hanggat hindi mo natatapos ang lahat ng mga gawain mo. Naiintindihan mo? Mas lalong napaiyak si Melissa dahil sa sinabi ng kanyang amo. Iniwan siya nito sa harapan ng gabundok na plantsahin. Umiiyak na sinimulan ni Melissa ang trabaho. Gabi na nang siya ay matapos. Gutom na rin siya. Nananakit ang buong katawan, ang kamay at paa dahil sa dami ng kanyang pinamalansya. Maya-maya pa'y nakarinig siya ng mga yabag. Agad siyang nakaramdam ng takot dahil alam niyang si Tatiana na iyon. Katatapos mo pa lang? Opo, Miss Tatiana. Napakadami po kasi. Nagrareklamo ka ba? Hindi po. Ang bagal mong magtrabaho. At dahil dyan, hindi ka kakain. At hindi ka rin magpapahinga. Linisan mo ang pool ngayong gabi. Pero, Miss Tatiana, hindi naman po siguro tama na... Yan ang bagay sa'yo! Sinampal niyo ako. Hoy! Wala kang karapatang sabihan ako kung ano ang tama sa mali. Serbyenta ka lang dito sa bahay ko. Alam mo ba kung ano yon, ha? Servidora, chimay, muchacha. A completely useless, brainless, good-for-nothing maid. Miss Tatiana, maawa naman po kayo sa akin. Gutom na po ako. Kahit konting pagkain lang po. Gusto mo talaga ng pagkain? Oh, halika dito. Rico po, Miss Tatiana. Bitiwan niyo po ang braso ko. Masakit po. Hinila ni Tatiana si Melissa patungo sa kusina. Patuloy naman sa pagmamakaawa si Melissa. Nabitawan na siya nito. Ngunit bingi si Tatiana sa mga pakiusap. Pagdating nila sa kusina, may kinuha si Tatiana mula sa isang storage cabinet, isang lata ng canned good. May nakalagay na Royal Canin. Binuksan ito ni Tatiana. Inilagay ang laman sa isang bilog na stainless na mangkok. Ano po yan? Hindi mo alam to? Bobo ka nga pala. Wet food to ng aso ko. At huwag kang mag-alala. Mahal to. O ayan. Kainin mo. Ayoko po, Miss Tatiana. Ang arte mo, ha? Akala ko ba nagugutom ka? Kaya ayan. Kainin mo. Ayoko po. Ayaw mo, ha? Ayan. Sige. Miss Tatiana, wag po. Kainin mo, sabi. Ibuka mo yung bibig mo.
Ibuka mo sa bibig mo! Lama! Tama na po, Mr. Tiana. Parang ako na... Ano? Sa susunod na artehan mo ako na gutom ka, pero hindi pa tapos ang trabaho mo. Hindi na expensive wet food ang ipapakain ko sa'yo, naintindihan mo? Kundi tira-tirang buto ng mga aso ko. Mr. Tiana. Linisan mo ang mga kalat na yan. Mahal yan. At pagkatapos, linisan mo rin ang pool. Hindi ka matutulog hanggat hindi mo nalilinis yon. Umiiyak si Melissa nang iniwan siya ni Tatiana. Nakaupo ang dalaga sa nagkalat na wet food sa sahig. Humihikbi siyang naglilinis ng pagkain ng aso na nagkalat sa paligid. Pagkatapos, nilinis niya ang malaking pool area. Dahil sa labis na pagod at gutom, halos himatay na siya. Mag-uumaga na nang matapos niya ang paglilinis ng pool. Dahil sa mga pinagdaanan mula sa kanyang amo, nagpasa siyang tumakas. Ngunit hindi siya makalabas ng gate ng bahay ng amo dahil bantay sarado ng mga security guard. Mukhang ipinagbili ni Tatiana sa kanila na huwag siyang hahayaang makalabas. Diyos ko, Iha, nanlalata ka na. Gutom na po ako, Mang Doming. Eto, may 2 pandesal dito. Kainin mo. Bilisan mo ang pagkain, baka makitang binibigyan kita eh. Maraming salamat po, Mang Doming. Wala pa po kasi akong kain simula kahapon. Naku, kawawa ka naman, Melissa. Tulungan niyo po akong makatakas dito, Mang Doming. Kung may magagawa lamang sana ako. Pero kapag tinulungan kita, babalikan ni Tatiana pamilya ko. At ayoko silang mapahamak. Mang Doming, ayoko na po rito. Gusto ko na po umuwi sa amin. Alam ko, pero walang nagtatagal dito na mga katulong. Paano po sila nakaalis? Kapag tapos na si Tatiana sa kanila, pinapaalis niya na. Nagsusumbong ang mga dating katulong sa mga opisyal. Pero binabayaran ni Tatiana ang mga opisyal. Kaya walang nangyayari sa kanilang pagsusumbong. Napakasama niyang tao. Sobrang sama ng ugali ng babae niya. Hindi tao ang paningin niya sa mga katulong niya. Dahil sa sinabi ni Doming, nawala ng pag-asa si Melissa na makaalis ng bahay ni Tatiana. Mugto ang mga mata bago muling nag-umpisang magtrabaho. Pagod na pagod ang katawan dahil sa dami ng kanyang nilinis, lalo na't pagkatapos ng pool party ng kanyang amo, iniwan ng mga bisita ang napakaraming kalata. Habang nagpupunas ng mesa si Melissa, napansin niya ang mga tirang pagkain na iniwan ng mga bisita. Dahil gutom na gutom siya, nanginginig ang kanyang kamay na kunin ang natitirang pritong manok. Sa buong buhay niya, kahit mahirap lamang sila, hindi ipinarana sa kanya ng mga magulang na kumain ng tira-tirang pagkain, lalo na't tira ng ibang tao. Umiiyak si Melissa habang inuumpisa ang kainin ang tira-tirang pagkain. Melissa! Miss Tatiana, bakit po? May damit akong ipapaplantsa sa'yo. Ingatan mo yun. Mahal ang damit na yun. Isusuot ko yon sa birthday ng ina ng kaibigan ko. Opo, Miss Tatiana. At anong inaarte mo? Bakit para kang zombie kung maglakad? Nahihilo po kasi ako. Nahihilo? Huwag mo nga akong artehan. Sige na, pumunta ka na sa laundry area at mag-umpisa ka ng maglaba. At magpaplantsa ka pa ng damit ko. Bilisan mo! Opo, Miss Tatiana. Mga basurang muchacha! Dahil sa kakulangan ng tulog at walang maayos na pagkain, nanghihina na at nahihilo na si Melissa. Ilang beses siyang napatigil sa pagkukusot ng mga nilalaban niyang damit
Meron namang automatic washing machine at dryer, ngunit ayaw ipagamit sa kanya ni Tatiana. Matapos niyang malabhan ang mga damit, isinunod niyang plansyahin ang mga damit na ibinilin sa kanya. Ngunit dahil sa panginginig, nahilo siya. Aksidenteng nasunog ng plansya ang likod ng damit. Abot-abot ang kaba ni Melissa at hindi niya malaman ang gagawin, lalo na nang marinig ang pagtawag ni Tatiana ng kanyang pangalan at ang paglapit nito ng mga yabag patungo sa kanyang kinaroroonan. Melissa, tapos mo na bang plansyahin ang damit ko? Teka, ano yung naamoy ko? Parang amoy sunog. Miss Tatiana, kasi po... Teka nga! Nasunog mo ang damit ko? Miss Tatiana, hindi ko po sinasadya. Ang boba mo talaga! Nasaan ang damit ko, ha? Miss Tatiana... Oh my God! Ang damit ko! Walang hiya ka! Boba ka talaga na, Melissa! Ang mahal ng damit ko na to! Kulang pang 1 taon ng paninilbihan sa akin para mabayaran ang halaga nito! Patawarin niyo po ako, Miss Tatiana. Hindi ko po talaga sinasadya. Patawarin niyo po ako. Nahihilo po kasi ako kaya... It's a freaking Chanel! You are useless! Ignorant idiot of a maid! Palibasa, laki ka sa bundok, kaya wala kang alam sa mga bagay-bagay! Miss Tatiana, patawarin niyo po. Halika nga dito! Dahil sinira mong damit ko, nararapat ka lang na parusahan na boba ka! Miss Tatiana, ano pong gagawin mo? Bakit hawak mo ang plansya? Pagplansyahin ko ang likod mo ng ganito! Magtanda kang boba ka! Tawa na! Parang awa mo na! Sa katulad mo, heto pa! Plinansya ni Tatiana ang likod ni Melissa, dahilan upang masunog ang suot nitong damit at dumikit ang balat nito sa nasusunog na tela ng damit nito. Humihiyaw si Melissa sa sobrang sakit. Tumigil lamang si Tatiana nang makita ang malaking marka sa likod ni Melissa. Dahil sa nangihinang katawan at pagkahilo, tuluyan ang bumigay ang katawan ni Melissa at nawalan ito ng malay. Walang awang sinipa siya ni Tatiana bago tinawag si Doming upang ipadala si Melissa sa maid's quarter. Oh, Diyos ko. Mabuti naman at nagising ka na, Melissa. Doming, Napakalaki ng sugat mo sa likod. Nilagyan ko ng gamot. napakasama niyo po. Alam ko. Eto, pumuslit ako ng pagkain. Kumain ka ha at uminom ka ng maraming tubig. Ilang linggo na po ako rito. Gusto ko na pong umuwi. Gustuin ko mang tulungan ka. Wala din akong magawa, Melissa. Naiintindihan ko pong pinanggagalingan ninyo, Mang Doming. Pareho lang po tayong naiipit sa impyernong sitwasyon natin. Melissa, tama ka. O siya, kumain ka na. Bilisan mo. Bago pa malaman ni Tatianang nagkamali ka na. Maraming salamat po, Mang Doming. Malaking tulong na po ito sa akin. Kahit nanghihina at nahihilo at iniinda ang matinding sakit sa likod mula sa pagsunog ni Tatiana, pinilit ni Melissa na kumain ng ibinigay ni Doming. Sa isip niya, kinakailangan niyang kahit konting lakas upang magpatuloy, upang makabalik siya sa kanyang ina na sa mga oras na yun, alam niyang labis na nag-aalala sa kanya dahil hindi pa siya nakakabisita dito. Kumusta na kaya si Melissa sa bayan? Nag-aalala na ako. Hanggang ngayon hindi pa rin ako binibisita. Anak ko, Marta. Baka abala lang si Melissa. Pero nangako siya sa akin. Ang sabi niya bibisitahin niya ako rito kapag may day off siya. Baka nalibang lang sa bayan. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon
sabik sa buhay syudad. Hayaan niyo at baka sa susunod na linggo, umuwi rito si Melissa. Sana nga. Dahil kung hindi, baka sundan ko na siya sa bayan. Labis ang pag-aalala ni Marta sa anak. Higit 1 buwan na kasi mula nang umalis si Melissa, ngunit hindi pa ito bumibisita kahit 1 beses. Samantala, sa bahay ni Tatiana, patuloy ang kalbaryong dinaranas ni Melissa. Hindi pa man gumagaling ang sunog sa kanyang likod, meron naman siyang panibagong lapno sa balata na dulot ni Tatiana. Tama na po! Nieta ka! Pagpiprito na lang, hindi mo pa magawa ng tama! Sinunod ko lang naman po yung sinabi mo. Ang kapal naman talaga ng mukha mong sagot-sagutin ako. At sinisisi mo pa ako ngayon. Ano? Nakukulangan ka pa sa mantika na isinaboy ko sa'yo? Napakasama mo, Miss Tatiana. Wala kang awa. Talagang wala akong awa. Kaya kahit lumuha ka ng dugo, hindi kita kaawaan. Linisin mo ang mga nagkalat na mantika. At ang isdang ito na nasa sahig. Yan ang magiging pagkain mo. Tinapakan niya yung isda ng sapatos niya. Durog na durog niya. Bakit? Mag-iinarte ka na naman, ha? Hindi mo kakainin? Kakainin po. Mabuti. Ngayon, dilaan mo yung sapatos ko na ginamit kong pandurog sa isda. Po? Pero... Bingi ka ba? Ha? Bingi ka? Ano? Ha? Hindi mo gagawin? Gusto mo ingudgud ko yung ulo mo sa sapatos ko, ha? Bilisan mo. Dilaan mo na at nagdumihan ng sapatos ko. Ayoko po. Ayaw mo talaga, ha? Halika nga rito. Ayun, sige. Ayoko. Dilaan mo sabi ang sapatos ko. Chimay ka! Nagpupumiglas man si Melissa. Wala naman siyang nagawa, kundi dilaan ang sapatos ng kanyang amo. Puno ng luha ang kanyang mga mata at naghihintay na makontento si Tatiana. Nang makontento si Tatiana, tinadyakan niya si Melissa, dinuraan sa mukha. Pweh! Nakakadiring itsura mo! Linisin mo lahat ng kalat na yan, ha? Dapat pagbalik ko dito, malinis ng lahat ng kalat dito! Hindi ko na kaya ang kasamaan niya. Pero anong gagawin ko? Pinutol niya ng linya ng telepono ng bahay. Hindi ako makitakas. Si Benji, hindi ako makahingi ng tulong sa kanya dahil nasa Maynila siya. Ano nang gagawin ko? Paano ako makakaalis sa impyernong lugar na to? Lumipas ang mga araw at linggo. Patuloy ang kalbaryong dinaranas ni Melissa sa kamay ng mabagsik na among si Tatiana. Lahat ng ginagawa niya para dito ay mali. Napakagaan ng kamay ni Tatiana sa pananakit. Hindi pa man humihilom ang mga sugat mula sa lapnos ng pagkakasunog ng likha nito. Agad-agad na sinusundan ito ng mga panibagong pasa sa kanyang katawan dahil sa pananakit ni Tatiana. Samantala, dahil sa ilang buwan nang hindi umuwi si Melissa, nagdesisyon si Marta na sundan ang kanyang anak sa bayan upang alamin ang kalagayan nito. Mabuti na rin, iniwan sa kanya ni Melissa ang address ng bayan ng pinagtatrabahuhan nito. Melissa? Bakit po, Miss Tatiana? Nalinis mo bang mabuti ang garahe? Opo, gaya po ng pinag-uutos mo. Mabuti naman. Ayokong uminit ang ulo ko ng maaga. Miss Tatiana. Anong kailangan, Mang Domeng? May naghahanap po kasi kay Melissa. At sino naman na maghahanap sa tsimay na to?
nanay niya raw ho. Si Inay, Mang Domeng, nasan po si Nanay? Nasa labas ng gate. Pupuntahan ko siya. Oops! Teka, saan ka pupunta, Melissa, ha? May sinabi ba kung pwede kang lumabas, ha? Miss Tatiana, yung nanay ko po nasa labas. Ano ngayon kung nanay mo ang nasa labas? Mang Domeng, dalhin mo dito ang nanay ng tiyamay na to. Madali! Opo, Miss Chana. Agad na tumalima si Domeng upang sunduin ang ina ni Melissa, habang si Melissa naman nananatiling nakatayo na tila hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya pa'y bumalik si Domeng kasama si Marta. Kaagad na mababakas ang matinding pag-aalala sa mukha ni Marta nang masilayan ang kalagayan ng anak. Marami itong lapno sa katawan at kitang-kita rin ang matinding pangangayayat nito. Agad na bumaling ng tingin si Marta kay Tatiana na ngayon nakatayo sa harapan nila na tila isang modelo. Nakataas ang noo, puno ng paghuhusga habang sinusuri sila mula ulo hanggang paa. Anong ginawa mo sa anak ko? Bakit siya nagkaganito? Bakit hindi mo itanong dyan sa anak mo? Nay, anong ginagawa mo rito? Hindi mo na dapat ako sinundan. Nag-aalala ko sa iyo, anak. Ilang buwan ka nang hindi umuuwi. Para bumisita man lang. Nay, kasi sinasaktan ka ba ng amo mong ito? Nay. Oo. Sinasaktan ko siya. Kasalanan din naman niya. Kasi boba siya. Walang hiya ka. Kung ako sa'yo, hindi ko itutuloyan dahil kayang-kaya kitang kasuhan kapag sinaktan mo ako. Aalis na kami rito. Kukunin ko na ang anak ko. Hindi kayo maaaring umalis. At bakit hindi? May karapatan kaming umalis. Yun ay kung walang pagkakautang sa akin ng anak mo. Anong ibig mong sabihin? Malaki ang utang ng anak mo sa akin. Marami siyang sinirang mamahaling gamit ko. Pero you know what? Mabuti na rin at nandito ka. Para naman, pwede niyong paghatian ng trabaho dito sa bahay ko. Kabayaran ang mga utang niyang anak mo. Hindi. Huwag mong idadamay ang nanay ko rito. Ako na lang. Nay, umalis ka na. Sige na. Hindi kita pwedeng iwan, anak. Lalo na sa kalagayan mo. Ang dami niyo namang drama. Ang mabuti pa, mag-umpisa na kayong dalawang magtrabaho. Hindi yung magdadramahan pa kayo sa harapan ko. Napaiyak na lamang si Melissa at mahigpit na yumakap sa kanyang ina na ngayon punong-puno ng pag-aalala sa anak. Labis ang awa ni Marta sa kalagayan ni Melissa. Agad siyang nakaramdam ng matinding galit kay Tatiana. Nang araw din yun, agad na pinagtrabaho ni Tatiana si Marta sa loob ng bahay niya. Wala itong nagawa dahil pinagbantaan sila ni Tatiana na idedemanda sa oras na umalis sila at tumakas. Nasaksihan mismo ni Marta kung gaano kalupit si Tatiana. Umabot pa sa puntong hinampas siya nito ng gamit ng isang punpun ng gulay dahil lamang sa hindi nito nagustuhan ang paraan na kanyang paghiwa. Kaya naman palang boba yung anak mo dahil may pinagmanahan. Pero wala kang karapatan na saktan ng anak ko at maltratuhin siya ng ganon. Ba't matapang ka, ha? Bakit? Gusto mo bang gawin ko rin sa'yo ang ginawa ko sa anak mo? O baka gusto mong masigit pa? Oh, bakit hindi ka kumikibo? Natatakot ka na? Mabuti. Dahil sa susunod na sagot-sagutin mo uli ako, may kalalagyan ka na sa akin. Hindi na mauulit. Good. Ngayon, ayusin mo ang pagkakahiwa ng mga gulay. Gusto ko pantay-pantay at pare-pareho ang sukat. At sarapan mo rin ang pagluto, ha? Matalim na sinundan ni Marta ng tingin ang papalayong figura ni Tatiana. Matindi ang galit na nararamdaman niya dahil sa taas na ginagawa nito sa kanyang anak.
Subalit, wala siyang magawa ng mga oras na yun. Samantala, palihim na nagtungo si Melissa sa kusina upang makausap ang kanyang ina. Sinadya ni Tatiana na paghiwalayin sila ng gawain upang hindi sila makapag-usap at makapagplano ng kahit na ano. Nay, bakit pa po kayo pumunta rito? Napahamak tuloy kayo. Anak, nag-aalala ako sa'yo. Tingnan mo ang ginawa niya sa'yo. Ni hindi ka namin pinapadapuan ng lamok noon ng tatay mo. Tapos ngayon sasaktan ka lang ng walang hiyang babaeng yun. Hindi po kasi ako makatakas, inay. Binabantayan niya ang bawat kilos ko. Makakaalis din tayo rito, anak. Pagbabayarin natin ang babaeng yan. May impluwensya ho siya, inay. Marami siyang pera. Hindi lang naman perang pwedeng maging daan ng paghihigante. Ano pong ibig niyong sabihin, inay? Malalaman mo rin sa takdang oras, anak. Sige na, bumalik ka na sa gawain mo. Kapag natapos na ako rito, tutulungan kita. Hindi maunawaan ni Melissa ang sinabi ng kanyang ina tungkol sa takdang oras. Naisip niyang marahil may plano ito. Baka iniisip kung paano sila makakatakas mula sa malaking bahay ng mga Suarez. Samantala, patuloy ang pagdaan ng mabibigat na araw para sa mag-ina. Walang humbay ang pag-aalipin sa kanila ni Tatiana. Wala itong pinalalampas sa pagkakataon na hindi sila pinahihirapan. Tila ba bawat araw ay isang pagsubok sa kanilang katatagan. Oh! Sinabi kong ayokong sobrang asim na sinigang. Ano? Wala kang panlasa? Pero sinunod ko ho ang gusto ninyo. Tinimbang ko pa nga po ang sampalok na inilagay ko. Tonta! Pareho talaga kayong mag-ina, no? Palibasa, mga taga-bundok, mga boba, ignorante! Miss Tatiana, tama na po. Huwag niyo naman pong sigawan ng nanay ko. Huwag kang sasabat sa usapan, Melissa. Ano? Magyaya ka pa na naman kayong mag-ina? Ang OA nyo, ha? Nakakabisit ang katanganin nyo! Lilinisin ko na lang ho. Huwag po kayong mag-alala. Aayusin ko na po sa susunod. Dapat lang. Dahil hindi na ako natutuwa sa inyong mag-ina. Agad na nilinis na mag-ina ang natapong pagkain. Mabuti na lamang. Hinayaan ni Tatiana si Melissa na tulungan ang kanyang ina. Makalipas ang ilang sandali, may tumawag kay Tatiana. Kaya't agad itong umalis dahilan upang maiwan ang mag-ina sa kanyang bahay. Nay, kung iniisip niyo pong tumakas, hindi po tayo basta-basta makakaalis dito. Alam ko, anak. Hayaan mo. Darating ang oras na makakaalis tayo rito. Konting tiis pa, anak. Nay, ano bang iniisip niyong paraan? Malalaman mo rin. Teka, medyo presko pa ang iba mong lapnos. Mabuti pa, lagyan natin yan ng halamang gamota. May dala ako. Sige po, inay. Mabuti pa nga po. Ubus na rin po kasi yung gamot na ibinigay sa akin ni Mang Domeng. Mabait si Mang Domeng, ano? Opo. Siya lang po ang bukod tanging tao na tumutulong sa akin dito. Binibigyan niya po ako ng pagkain kapag inugutom po ako ni Miss Tatiana. Napakasama talaga ng babaeng yon. Malala pa sa demonyong ugali niya. Opo, inay. Sobrang sama niya po. Nakita ni Melissa ang galit sa mga mata ng kanyang ina. Parang nais nitong gumanti, ngunit wala itong magawa. Samantala, pagkatapos nilang malinisan ang natapong pagkain, ay maingat na ginamot ni Marta ang sugat ng kanyang anak. Bukod sa mga lapnos, tumambad sa kanya ang malaking paso sa likod ni Melissa. Napasinghap si Marta at galit na tiningnan ang nasunog na balat ng kanyang anak. Pilit na pinipigilan ang luha at hinanakita sa dibdib.
Napakawalang hiya niya. Wala siyang awa. Plinansya niya ang likod ko dahil nagalit siya sa akin. Aksidente ko po kasing nasunog ang mamahalin niyang damit. Hindi na makatawang ginagawa niyang ito. Pero wala ho tayong magagawa laban sa kanya, inay. Sa ngayon wala pa. Pero darating ang oras. Pagbabayarin natin siya. Hindi maunawaan ni Melissa kung anong ibig sabihin ng kanyang ina. Basta't nakita niya kung paanong dumilim ang mukha nito sa galit. Pagsapit ng gabi, inihain ni Marta ang paboritong pagkain ni Tatiana. Pagkarating ng mabagsik na amo, agad itong dumiretso sa kusina upang kumain. Halatang nakainom ito, batay sa kilos at itsura nito. Samantala, tahimik na nakatayo sa isang sulok sina Melissa at Marta, naghihintay kung may ipag-uutos na naman si Tatiana. Hoy! Kayong mag-ina. Halika kayo rito. Bakit po, Miss Tatiana? Sa susunod na araw, may bisita akong darating. Gusto ko malinis ang buong bahay. Manunood kasi kami ng supermoon. Superman ho? Oo, supermoon. Hindi mo alam yun? Oo nga pala. Boba ka nga pala. Ang ibig sabihin nun, mas malapit ang buwan sa mundo. Kaya mas malaki at maliwanag. Kabilugan ng buwan. My God. Why do I even waste my time talking to idiots like you both? Iligpit niyo na nga ang mga ito. Ang mga pinagkainan ko. At ikaw naman, Melissa. Linisan mo yung doghouse. Ayokong makita ni isang dumi doon. Opo, Miss Tatiana. Umalis ka nga sa dinaraanan ko, Marta. Yan ang mapapala mo. Paharang-harang ka kasi. Nay, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, anak. Oo nga pala. Munti ko nang makalimutan. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Bakit po, inay? Ano pong meron sa kabilugan ng buwan? Mahalaga yun sa mga katulad kong manggagamot, anak. Oo nga po pala. Palagi kayong umaalis ng bahay noon tuwing kabilugan ng buwan. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, anak, marami na akong ituturo sa'yo. Kinakailangan natin yon para pangalagaan ang ating mga sarili. Hindi man lubusang maunawaan ni Melissa ang lahat. Pinili niya nga manahimik na lamang. Noong bata pa siya, madalas siyang makita ang kanyang mga magulang na palaging umaalis tuwing kabilugan ng buwan. Pagbalik nila, may dala-dala silang iba't ibang uri ng halaman na ginagamit nilang gamot sa mga halamang ginawa nilang panglunas para sa mga taong hindi kayang magtungo sa ospital at panglunas sa mga sakit na hindi pinaniniwalaan ng science. Ano ka ba naman, Marta? Hindi mo nilinis ng maayos ang kulungan ng mga aso ko. Pasensya na ho, Miss Tatiana. Aayusin ko po. Aayusin mo? Sa tanda mong yan, hindi ka pa marunong tumingin ng maayos sa hindi? Ayan, tingnan mo oh. Marami pang tae. Lilinisin ko na po. Halika nga dito. Lapit ka. Dali. Halika. Oh, Miss Tatiana. Pumasok ka dyan sa cage ng mga aso. Ho? Bingi ka. Pumasok ka, sabi! Ay, Miss Tatiana, tama na po. Yan. Tingnan mo ang loob ng cage. Hindi ba maraming tae? Ngayon, amuyin mo ang lahat ng mga yan nang malaman mo kung palpak ang trabaho mo. Palabasin mo na po ako rito, Miss Tatiana. Hindi. Ikakandado kita dyan.
Lalabas ka kung kailan ko gusto. Ha? Mabuti yan. Nang magtanda ka. Matanda ka na. Wala ka pang pinagkatandaan. Miss Tatiana, pakawalan niyo ako rito. Miss Tatiana! Ngunit kahit anong tawag ni Marta at pagmamakaawa kay Tatiana, hindi siya nito pinakinggan. Ikinandado siya nito sa loob ng kulungan ng aso na puno ng dumi. Nilinis niya iyon ni Marta, pero dahil aso nga, muli itong dumumi sa kulungan. At yun ang nakita ni Tatiana, kaya't muling umusok ang galit nito. Samantala, si Melissa, na nakakita ng ginawa ni Tatiana sa ina, hindi na napigilan ang galit. Tumindi ang puot ng kanyang dibdib nang makita niyang nakaluhod ang ina sa loob ng kulungan ng aso. Noong una, kaya pa niyang tiisin ang pang-aapi ng kanyang walang hiyang amo. Ngunit nang makita niyang sinasaktan nito ang kanyang ina, tila ba nag-alab ang kanyang galit at puot. Nay, maligo na po kayo. Ang dami niyo na pong dumi ng aso. Mabuti na lang at pinalabas ako ng walang hiyang si Tatiana. Halos 5 oras din po kayo sa loob ng cage, Nay. Ayos lang ako, anak. Kaya ko pa. Sobra na siya, Nay. Noong una, kaya ko pang tiisin lahat eh. Pero nang makita kong sinasaktan niya kayo, biglang umaho ng galit sa dibdib ko, Nay. Darating din ang araw. Makakaganti tayo, anak. Higit pa sa ginawa niya sa'yo, ang gagawin natin sa kanya. Maghintay lang siya. Nay, patawad po. Hindi ko man lang kayo na ipagtanggol. Tungkulin ko yon bilang ina mo, Melissa. Sige na, bumalik ka na sa gawain mo. Baka malaman niyang umalis ka doon. Sa kung ano man ang inuutos niya sa'yo. Sige po, inay. Pero sigurado po ba kayo? Ayos lang talaga kayo? Oo, anak. Ayos lang ako. Huwag mo kong intindihin. Iniwan ni Melissa ang ina sa maid's quarter at bumalik sa kanyang ginagawa. Mula sa kanyang pwesto, natalaw niya ang amo sa may pool area. Suot ang kulay na pulang bikini na may kausap na gwapong lalaki. Kung titingnan, tila napakabait at napakaamo nito. Yun kasi ang pinapakitang imahe ni Tatiana sa mga tao. Ngunit hindi nila alam, sa likod ng maamo at magandang mukha ni Tatiana, nagtatago ang isang mabagsik, mapang-api, mapangmataas at napakasamang ugali. Melissa? Bakit po, Miss Tatiana? May tinatago ka rin kalandaan, ano? Po? Ano pong ibig niyo sabihin? Akala mo ba, hindi ko nakita ang patagong tingin mo kanina kay James? Habang nandun kami sa pool at nag-uusap? Miss Tatiana, wala po akong intensyon na kahit na ano. Nagkataong lang po na napatingin po ako sa gawi po ninyo. Stop lying! Kitang-kita ko ang lagkit ng pagkakatingin mo sa kanya. Miss Tatiana, hindi po totoo yan. Maniwala po kayo. Malandi kang babae ka! Iwan niyo po ang buhok ko! Masakit po, Miss Tatiana! Kalbuhin kita na matanda ka! Huwag po! Parang awan niyo lang! Jetong kunting! Kakalbuhin kita! Ay, huwag po! Itiwan niyo po ako! Tama na po! Miss Tatiana! Bitiwan mo ang anak ko! Yan ang bagay sa'yong malandi ka! Bakit mo pinutol ang buhok ng anak ko? Bagay lang yan sa anak mo. Malandi kasi. Akala niya siguro, hindi ko siya nakita kanina habang tinititigan niya si James. Napakasama mo. Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo sa amin. Tinatakot mo ba ko, ha? Marta? Bakit, Miss Tatiana? Marunong ka rin bang matakot? Hindi ka agad nakakibo si Tatiana. Biglang naumid ang dila nito.
at hindi siya nakasagota sa hindi niya malamang dahilan. Nakita kasi niya ang galit sa mukha ni Marta habang niyayakap ang anak nitong si Melissa na umiiyak. Dahil sa galit, pinutol ni Tatiana ang mahaba at maganda nitong buhok at ngayon hanggang liig na lamang ang haba. Nabitawan ni Tatiana ang gunting nang walang sabi-sabing iniwan ang mag-ina. Nay! Tahan na, anak. Tahan na. Napakasama niya. Wala siyang kasing sama. Alam ko. Kung may alam lang akong paraan para gumanti, gaganti ako. Maraming paraan, anak. Maghintay lamang tayo. Nay, sumusobra ng pang-aapi niya sa atin. Hindi na makatao ang ginagawa niya. Pati ho si Mang Doming. Nakita kong sinasaktan niya noong nakaraang araw. Kawawa naman po. Matanda na pinabibilad niya sa katirikan ng araw para lang magtanim ng rosas. Higit pa riyan ang karma na haharapin niya. Magpapayad siya sa lahat ng kasalanang nagawa niya. Dahil sa lahat ng mga pang-aapi, unti-unting umaahon ang galit at puot sa dibdib ni Melissa. Kung dati, tinitiis lamang niya ang lahat ng pang-aabuso ng kanyang amo. Ngayon, napalitan ito ng mga isiping paghihiganti. Mang Doming, uminom po muna kayo ng tubig. Nako, Melissa. Baka makita ka ni Tatiana. Masaktan ka na naman. Hindi po. Nasa loob po siya ng silid niya, kasama si Sir James. Ah, ganun ba? Kaya pala nakalabas ka rito sa hardin. Salamat sa tubig ha. Uhaw na rin talaga ako. Nakita ko po ang ginawa niya sa inyo noong nakaraang araw. Tinalo niya po kayo gamit ang tungkod ninyo. Hindi ko na nga rin maintindihan kung bakit pati sa akin nagagawa niya ng ganun. Sa tagal ko na rin naninilbihan sa mga magulang niya, hindi ako nakatanggap ng ganung klaseng pang-aalipusta. Bakit po siya ganyan? Napakasama niya pong tao. Hindi ko rin alam, Melissa. Mabait naman ang mga magulang niya. Sadyang naiiba lang talaga siya ng landas. Parang hindi niya po tao kung ituring ang mga manggagawa rito sa bahay. Naaawa nga ako sa inyo mag-ina. Kung may maitutulong lamang sana ako. Pero hawak niya ako sa liig. Dahil alam kong babalikan niya ang pamilya ko. At yun yung bagay na ikinatatakot kong mangyari. Huwag po kayong mag-alala, Mang Doming. Naiintindihan ko po kayo. Binigyan ni Melissa ng halamang gamot ang matandang si Doming. Malaki ang utang na loob niya rito dahil kahit paano, gumagawa ito ng paraan upang matulungan siya tuwing sinasaktan siya ni Tatiana. Samantala, pagpasok ni Tatiana sa loob ng maid's quarter, nakita niya ang kanyang ina na may hawak na bote na may lamang langis at may ibinubulong na dasal. May hawak din itong maliit na itim na kwaderno. Nay, ano pong ginagawa mo? Nagdadasal, anak. Bukas na ang kabilugan ng buwan at gusto kong maging handa ka. Handa po saan? Ano pong meron sa maliit na kwadernong yan? Mga orasyon, Melissa. Ipapasa ko ito sa iyo pagdating ng araw. Tungkol ho ba yan sa panggagamot ninyo? Hindi lang ako basta isang manggagamot lang, Melissa. Ano po?
Matagal ko na sanang kinalimutan at tinalikuran ng lahi ng ating angkan. Ngunit muli itong pinukaw ng isang kagaya ni Tatiana. Kaya hindi naman yata masama kung muli kong ibabalik ang natutulog kong kakayahan. Nay, hindi ko po talaga kayo maunawaan. Bukas, anak, malalaman mong ibig kong sabihin. Litong-lito si Melissa sa mga ikinikilos ng kanyang ina, maging ang ginagawa nito ay taliwas sa mga nakasanayan niyang panggagamuta noong nasa baryo pa lamang sila. Nakita niya ang malawak na panyo ng kanyang ina at kilala niya kay Tatiana ang panyo na yun. Hindi niya alam kung anong binabalak ng kanyang ina, pero may hinala siya na may plano ito. Samantala, sumapit ang umaga, abala ang lahat. May darating na mga bisita si Tatiana. Gusto nitong maging perpekto ang lahat, kaya palagi itong nagsisigaw kay Marta at Melissa na kapag hindi nito nagugustuhan ang ipinagagawa nito sa mag-ina. Boba! Isa ka pang boba! Pareho talaga kayong mag-ina! Hindi ba sinabi ko sa inyo, mali ang pagkakaayos ng tables? Pero sabi mo po kasi kanina. So what exactly are you trying to say? Na ako yung mali? Hindi po sa ganon. Sige po, ayusin ko na lang po. Marta! Pagsabihan mo nga tong anak mo, ha? Ayoko ma-stress ngayon. Lalo na at marami akong kaibigan darating. I'll deal with both of you tomorrow. Opo. Miss Tatiana, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Good! Now move! Balik sa trabaho! Agad na bumalik sa kani-kanilang gawain ang mga tao nang sumapit ang gabi. Nagsipagdatingan ang mga bisita ni Tatiana. Agad na nakaplaster sa maamong mukha nito ang ngiti. Dinala nito ang mga bisita sa may hardin kung saan naruroon rin ang mga espesyal na pagkaing inihanda nito. Samantala, bahagyang hinila ni Marta ang anak nang makita niyang unti-unti nang tumataas ang napakalinaw at ang bilog na buwan. Nay, saan po tayo pupunta? Baka hanapin po tayo ni Miss Tatiana. Ito na ang takdang oras, anak. Ng ano po? Ng ating paghihigante. Nay, nakikita mo ba ang buwan? Hudyat yan na lalakas ng ating kapangyarihan. Ano pong kapangyarihan? Hindi ko po kayo maintindihan, Nay. Pagmasdan mo akong mabuti, anak. Oh, Diyos ko, Nay, ang mga kuko mo unti-unting humahaba. At ang mga balahibo mo mas tumadami. Ano pong ibig sabihin nito, Nay? Hindi kami isang ordinaryong manggagamot lang, anak. Isa kaming mangkukulam na aswang. At isa ka rin sa katulad ko, Melissa. Nay, hindi ko... Bigla akong nakararamdam ng kakaiba sa katawan ko. Dahil nasa tamang edad ka na, anak, upang tanggapin ang biyaya ng buwan. Matagal ko nang tinalikuran ng pagiging aswang ko. Pero dahil sa mga taong katulad ni Tatiana, handa akong muling yakapin ito. Magiging aswang na rin po ba ako, Inay? May orasyon akong isasagawa para tuluyan kang maging malakas at maging isang ganap na aswang, anak. Pero hindi kita pipilitin kung tatanggihan mo ito. Buong puso ko itong tatanggapin, Inay. Gaganti ho ako kay Tatiana sa lahat ng kahayupang ginawa niya. Kung gayon, maghanda ka. Isasagawa kong orasyon
upang tuluyan ka ng maging isang ganap na aswang. Sabay nating parurusahan ang mabagsik nating amo! Habang nagkakasiyahan sa hardin, ginawa naman ni Marta ang isang ritual upang mas palakasin at maging ganap na aswang si Melissa. Hindi inaasahan ni Marta na ganun kadaling tanggapin ni Melissa ang pagiging aswang. Marahil dahil sa puota, kaya't walang pag-aalilangan itong pumayag. Sumapit ang hating gabi. Natapos na ang ritual. Ramdam na ramdam ni Melissa ang kakaibang lakas at napansin niyang unti-unting naghilom ang mga pasa at lapno sa kanyang katawan. Samantala, susuray-suray si Tatiana dahil sa kalasingan. Kahit na anong tawag niya sa mag-inang si Melissa at Marta, hindi na sila sumasagot. Marta! Melissa! You motherfuckers! Where are you? Mga walang kwenta talagang mga katulong na yan. Mga boba! Palibasa. Mga taga-bundok. Mga mangmang. Bakit tumaalulong ang mga aso ko? Hey, my babies! Tumahimik kayo, please! Marta! Ano ba? Patahimikan mo yung mga aso! At bakit walang sumasagot sa akin? Nasaan na bang mag-inang yun? Visit, nakapasok na nga sa loob ng bahay. Isa pa tong si James. Basta na lang akong iniwan. Hindi man lang ako tinulungang makapasok sa kwarto ko. Dahil sa sobrang kalasingan, hindi nakaabot ng kanyang silin si Tatiana. Kaya nahiga na lamang ito sa couch. Samantala, ang mag-ina, lihim na nagmamasid kay Tatiana habang natutulog. Makikita ang matinding puot sa kanilang mga mata habang patuloy na pinagmamasdan ang mabagsik nilang amo na ngayon parang isang maamong tupa na natutulog. Anong gagawin natin sa kanya, inay? Gagantihan natin siya ng dahan-dahan, pero matiin, masakit, hanggang siya na mismong magmakaawa na mamatay. Napakasama niyang klase ng tao. Hindi lang tayo minaltrato niya, marami pa. Oras na upang magbayad siya sa mga kasalanan niya, anak. Madilim nang ngumiti si Marta. Saka kinuhaan ang ibang hibla ng buhok ni Tatiana. Iniwan nila ito sa living room habang mahimbing na natutulog. Pagbalik nila sa maid's quarter, sabay nilang binigas ang orasyon mula sa maliit na itim na librong hawak ni Marta. Aray, ang ulo ko. Teka, bakit nandito ako sa sala? Dito ba ako nakatulog? Melissa! Tubig nga! Ang likod ko. Ang sakit. Aray, ano bang nangyari sa akin? Ang sakit talaga. Teka, kakapain ko. Ano? Bakit may nakakapa ako? Parang malapot na likido.
Anong... Hindi. Dugo? Bakit may dugo ang likod ko? Melissa! Nasa ka ba? Tulungan mo nga ako dito! Miss Tatiana, bakit po kayo sumisigaw? Melissa, ang likod ko! May dugo ang likod ko! Po? Tingnan mo! Bilisan mo, tingnan mo ang likod ko! May dugo ang likod ko! Meron nga po, Miss Tatiana. Madami po ang dugo. Hindi! Paano ako nagkaroon ng sugat sa likod? Anong nangyari sa akin kagabi? Wala po akong ideya, Miss Tatiana. Ang cellphone ko! Nasaan ang cellphone ko? Tatawagan ko ang private doctor ko. Hindi pwedeng mangyari sa akin to! Umiiyak na tinawagan ni Tatiana ang kanyang doktor at isinalaysay ang kababalagang nangyari sa kanya nung umagang yun. Samantala, lihim na napangiti si Marta sa isang sulok habang naririnig ang paghikbi ni Tatiana. Pagdating sa doktor, hindi nito maipaliwanag kung paanong nagkaroon ng sugat si Tatiana. Binigyan niya ito ng reseta, ngunit kahit anong gamot ang ilagay ni Tatiana, hindi gumagaling ang sugat. Sa halip, lalo pa itong nagnaknak at bumaho. Hindi pwedeng mangyari sa akin to. Bakit hindi gumagaling ang sugat ko? Tsaka bakit napakabaho nito? Gawan mo ng paraan, Dok. Sige na. Pagalingin mo lang ako. Miss Suarez, ginawa ko na po ang lahat. Kailangan mo ng pera, ha? You want money? Fine. Just tell me how much it is. And get it done. Pagalingin mo lang ako. Miss Suarez, hindi pera ang issue dito. Ginawa ko ng lahat pero hindi talaga maipaliwanag kung anong sakit meron ka. What kind of doctor are you? Nagsasayang lang ako ng pera sa'yo. Umalis ka na nga! Layas! Galit na galit si Tatiana habang itinataboy ang kanyang family doctor. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Pagsapit ng gabi, hindi siya makatulog sa sariling kwarto. Patuloy siyang dumadaing sa matinding sakit sa likod. Hindi rin siya makahiga ng maayos dahil sa sugat na ngayon ay nagnanaknak na. Bigla siyang napalingon nang umalulong ang aso sa labas. Kasabay nito ang isang malakas na pagbukas ng kanyang bintana. Napasigaw si Tatiana sa takot. Oh my God! Sino yan? May tao ba dyan? Walang sumasagot. Fuck! Ano bang nangyayaring to? Bakit sunod-sunod na kamalasan ang nangyayari sa akin? May kumakatok sa pintuan. Sino yan? Miss Tatiana, ako po ito. Oras na po ng hapunan mo. Pumasok ka. Pwede bang isarado mo yung bintana, Martha? Sige po, ilalapag ko lang po ang pagkain mo. Ano tong inihanda mong pagkain? Mashed potato po. Paborito mong medium rare na steak. Sige. Pwede na ho ba akong umalis, Miss Tatiana? Hindi. Dito ka lang. Bakit po parang natatakot kayo? Hindi ako natatakot, Gaga. Ang likod ko. Ang sakit. Aray. Miss Tatiana, kailangan niyo ho ba ng tulong? Yung gamot ko. Kunin mo. Kailangan ko ng painkiller. Bilisan mo, Martha! Ibinigay ni Marta ang gamot kay Tatiana. Ngunit sa halip na gumaan ang pakiramdam nito, lalo lamang lumala ang pananakit ng kanyang sugat.
Napasigaw si Tatiana sa sobrang sakit habang pinanunood lamang siya ni Marta. Walang emosyon sa mukha habang siya ay namimilipit sa paghihirap. Kinabukasan, nagising si Tatiana. Sa matinding bahong bumabalot sa kanyang kwarto, nanginginig ang katawan niya sa takot nang madiskubring maraming dugo ang tumatagas sa kanyang kama. Mas lalo siyang napahilakbot nang makita ang kanyang braso at kamay, puno ng lapnos at sugat, nagtutubig at mga paltos. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw habang paulit-ulit niyang tinatawag ang mag-inang Marta at Melissa. Ngunit walang sumasagot, walang dumating. Oh my God! Anong nangyayari sa akin? Tulungan niyo ako! Marta! Melissa! Mang Domeng! Nasaan sila? Bakit walang pumupunta dito sa silid ko? Kailangan ko ng tulong. Ang cellphone ko. Tatawagan ko ang mga kaibigan ko. Nasaan ang cellphone ko? Shit, wala dito. Hindi pwedeng mawala ang cellphone ko. Walang nagawa si Tatiana. Hindi niya mahanap ang kanyang cellphone, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi subukang bumangon. Ngunit hindi niya ito magawa dahil sa matinding kirot mula sa sugat sa kanyang likod. Humagulhol na lamang siya sa sakit at kawalan. Ang kanyang iyaka ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Samantala, sa maid's quarter, lihim na nagsasaya ang mag-inang Marta at Melissa habang pinakikinggan ang bawat hikbi at hagulhol ng kanilang malupit na amo. Kulang pa yan, inay. Wala pa yan sa kalahati ng sakit ng pagmamaltrato niya sa akin. Tama ka, anak. Kulang pa ang paghihirap niya. Bago tayo tuluyang umalis dito, inay, nais kong habang buhay niya tayong huwag makalimutan. Sisiguraduhin natin yan, Melissa. Hinayaan na mag-ina ang paghiyaw at paghingi ng tulong ni Tatiana. Sa halip na tulungan ito, lumabas si Melissa patungo sa hardin kung saan naroroon si Mang Domeng na abalang nagdidilig ng mga halaman. Hindi naririnig ni Mang Domeng ang mga sigaw ni Tatiana mula sa loob ng bahay dahil nakasarado ang mga bintana at may kalayuan din ang hardin mula sa kabahayan. Hindi ko yata nakikita si Miss Tatiana, Melissa. Hindi po ba lumalabas ng silid niya? Baka matindi ang hangover sa katatapos lang na party kagabi. Baka nga po. Ayaw po namin na istorbohin ni inay. Baka po kasi magalit sa amin. Hindi malayong mangyari yan. Alam mo naman ang pag-uugali ni Miss Jana. Mang Domeng, kumusta ho ang balakang ninyo? Masakit pa po ba? Hindi na. Hindi naman napuruhang masyado ang tagiliran ko nang paluin ako ni Tatiana. Ganun ba? Ikaw, kumusta mga lapnos mo? Teka, unti-unting nawawala ang mga peklat. Ginagamot po kasi ito ni nanay. Ganun ba? Kamangha-mangha, pati ang peklat na alis. Mahirap alisin ang peklat galing sa paso. Mabisa lang po siguro yung mga langis na gamit ni nanay. Magaling pala talagang manggamot ang nanay mo, ano? Opo, magaling po talaga si nanay. Sige po, Mang Domeng. Babalik na po ako sa loob. Sige, Melissa. Dali-daling bumalik sa loob ng bahay si Melissa. Iniwasang humantong sa pagdududa ang mga tanong ni Mang Domeng. Pagpasok niya, napansin niyang hindi niya narinig ang mga sigaw ni Tatiana. Naabutan din niya ang kanyang ina.
nakaupo sa isang silya na tila matagal nang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Nay, bakit po? Naghihirap na siya, anak. Kulang pa ho yun, Nay. Gusto kong mas maghirap pa siya. Yung durog na hindi niya na magagawa pang bumangon. Sige, kung yan ang nais mo, anak, yan din naman ang balak kong gawin sa kanya. Mararamdaman niya kung paano tayo kumante. Nagkamali siya ng kinalaban. Ngayon, makikita niya kung sino ang tunay na may pangil. Ngipin sa ngipin, pangil sa pangil. Kung ano ang ginawa niya sa atin, ibabalik natin sa kanya ng doble-doble pa sa lahat ng pagpapahirap na ginawa niya sa atin. Determinado ang mag-ina sa kanilang paghihiganti kay Tatiana, lalo na't nagsanib puwersa ang kanilang kapangyarihan bilang mga aswang at ang kaalaman ni Marta sa pangkukulam. Kinabukasan, ganun na lamang ang panghihilakbot ni Tatiana. Nang magising siya, wala na siya sa loob ng kanyang magarang silid. Nasaan ako? Bakit ako nasa kulungan ng aso? Ang daming tayo ng aso at nauupuan ko ang iba sa kanila. Iyak! Tulungan niyo ako! Nasaan ako? May mga aso sa labas ng kulungan kinalalagyan ko. Matalim silang nakatitig sa akin. Lumayo kayo sa akin. Nasaan na ba ako? Paano ako nakarating dito sa gubat? Sino nagdala sa akin dito? Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulong! Tatiana. Marta! Marta! Nasaan ako? Paano ako napunta dito? Pakawalan mo ako dito! Bakit ko naman gagawin yun? Bagay na bagay ka sa kulungan ng aso na puno ng dumi nila. Ikaw ang naglagay sa akin dito. Kasabot mo ba ang anak mo? Anong kailangan niyo sa akin? Magbabayad kayo mag-ina. Oras na makalabas ako dito. Magbabayad? Ikaw ang may malaking pagkakautang sa amin, Tatiana. Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ako rito! Namimilipit ka na nga sa sakit. Matapang ka pa rin. Kulang pa yan. Hindi. Ibig sabihin, kayo ang dahilan kung bakit ako nagkaroon nito. Hindi ka naman pala boba, Tatiana. Ano? Mga aswang kayo! Pakawalan niyo ako dito! Pakawalan niyo ako! Anong kailangan niyo, ha? Pera ba? Kaya ko kayong bigyan ng pera. Ikaw, Melissa, kahit huwag mo nang bayaran ng mga pagkakautang mo sa akin, pakawalan mo lang ako dito. Wala akong pagkakautang sa'yo. Hindi ko sinira ang mamahalin mong sapatos. Ikaw ang may gawa nun. Sinadya mong sirain para takutin ako. Pero wala ka na sa syudad ngayon, Tatiana. Nasa teritoryo ka na namin. At dito, ako ang reyna. Hindi! Pakawalan niyo ako dito! Mga walang hiya kayo! Ngunit kahit anong sigaw ni Tatiana, hindi siya pinakikinggan ng mag-ina. Tanging halakak lamang ang naririnig niya mula sa kanila habang pinanunood siya sa loob ng maliit na kulungan ng aso na punong-puno ng dumi. Lumipas ang buong araw nang hindi siya binigyan ng pagkain ng mag-ina. Gutom at uhaw na siya at nangihina na rin dala ng kanyang mga sugat. Nasa gitna siya ng gubata, wala ni isa bang bahay sa paligid.
tanging isang kamalig lamang ang matatagpuan kung saan nananatili ang mag-inang Melissa at Marta. Parang awan niyo na. Tubig! Gusto mo ng tubig? Sige, bibigyan kita. Salamat. Alika, lumabas ka dyan sa kulungan. Alika! Wag mo ko hilahin! Masakit ang mga sugat ko! Marunong ka palang masaktan. Ngayon gusto mo ng tubig? Sige, bibigyan kita. Heto oh. Hindi. Huwag mong ibuhos ang tubig sa lupa. Wag. Gusto mo ng tubig, di ba? Dilaan mo. No. No. Ayaw mo? Sige, tatapakan ko na lang. No. Hindi. Sandali. Didilaan ko na. Oh my. Hindi ko akalain na magagawa ko to sa buong buhay ko. Ano, Tatiana? Masarap ba? Masarap na dilaan ng lupa? May nainom ka ba? Wala. Pasensya ka na. Ang bagal mo kasi. Ayan, na-absorb na ng lupa ang tubig. Wala ka tuloy na inom. Please, give me some water. Nauuwaw na ako. Sorry, Tatiana. Hindi mo deserve. Melissa, please. Patawarin niyo na ako ni Marta. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng nagawa ko. Madaling magpatawad, Tatiana. Pero hindi ka nun kadaling makalimot. Melissa, please, forgive me. I'm sorry. Patawarin niyo na ako. Ngunit hindi nakinig si Melissa. Sa halip, itinali niya si Tatiana sa isang malaking puno ng balete. Kumagat na ang tilim sa buong paligid at labis-labis ang takot na naramdaman ni Tatiana, lalo na nang marinig ang nakatatakot na alulong ng aso. Nanginig siya sa pinaghalong gutom at takot, kirot na dulot ng kanyang mga sugat. Umiiyak si Tatiana, puno ng pagsisisi, ngunit bingi ang mag-ina sa kanyang mga hikbi. Maya-maya pa'y tahimik ang buong paligid. Ganun na lamang ang takot ni Tatiana nang biglang lumitaw ang isang nilalang na puno ng balahibo ang katawan at may mapupulang mga mata, mahahabang kuko na matutulis. Aswang! Lumayo ka sa akin! Parang awa niya na! Marta! Melissa! Tulungan niyo ko! Tingnan mo nga naman ang pagkakataon, Tatiana. Noon ang anak kong humihiyaw ng ganyan. Ngayon ay ikaw naman. Marta! Oh my! Isa kang aswang! Oo, pareho kaming aswang na mag-ina. Mga halimaw kayo! Pakawalan niyo ako dito! Halimaw ka! Pakawalan mo ako dito! Halimaw? Bitawan mo ang buko! Ikaw ang tunay na halimaw, Tatiana. Mas halimaw ka pa sa akin. Katulad naming mga aswang. Makatao bang ginawa mo sa akin? Makatao bang ginawa mo sa nanay ko? Kay Mang Domeng, sa ibang naging katulong mo? Makatao bang lahat ng yon? Patawarin niyo na ako. Pinagsisisihan ko na lahat. Hindi ka nagsisisi. Sinasabi mo lang yan dahil nasa kagipitan ka. Wala ka sa teritoryo mo. Ngayon mo ipakita ang pagiging halimaw mo.
Tulig ko! Bitawan mo ako! Hindi ako makahinga! Magbabayad ka sa lahat ng kasalanan mo, Tatiana. Pagsisisihan mo lahat ng ginawa mo sa amin. Tama na! Hindi ako makahinga! Bitiwan mo ang lig niya, anak. Baka matuluyan yan. Hindi pa tayo tapos. Maawa kayo sa akin. Hindi ka karapat-dapat kaawaan, Tatiana. Dahil kung merong tunay na halimaw rito, walang iba kung hindi ikaw. Patuloy ang pagmamakaawa ni Tatiana sa mag-inang aswang, subalit bingi ang mga ito. Pinakawala ni Melissa si Tatiana mula sa pagkakatali sa puno ng balete at hinila ito patungo sa kasukalan. Dahil sa panghihina, nagpatianod na lamang si Tatiana habang hinihila siya ni Melissa na ngayon ay nasa anyong aswang. Pagkarating nila sa kasukalan ng gubata, tumambad kay Tatiana ang mga malalaking aso na may mapupulang mga mata tulad ng mag-ina. Matalim ang mga titig nito sa kanya at anumang oras ay maaari siyang lapain. Nakikita mo ba ang mga aso niya, Tatiana? Hindi sila ordinaryong mga aso lang. Kauri namin sila at galit sila sa'yo dahil sa ginawa mo sa amin ni Nanay. Anong gagawin mo, Melissa? Mabilis ka bang tumakbo? Melissa, please, parang awa mo na. Patawarin niyo na ako. Totoong nagsisisi na ako sa mga nagawa kong kasamaan sa inyo, lalo na sa'yo. Please, just let me go. Please? Alam mo palang salitang yan? Pero huli na, Tatiana. Wala ka nang magagawa. Ngayon maglalaro tayo. Alam mo ba ang larong tagu-tuguan? Melissa. Pero pasensya ka na. Dahil malalakas ang pang-amoy naming mga aswang. Pero dahil hindi naman kami katulad mo na walang awa, bibigyan ka namin ng pagkakataon ni Nanay. Ano? Tumakbo ka hanggat kaya mo. Magtago ka kahit saan mo gusto. Kumapang ka na parang uot kung yan ang gusto mo. Wala kaming pakialam. Basta ang logic ng laro, huwag kang magpapahuli. Ano, handa ka na ba, Tatiana? Melissa, please. Parang awa mo. Bibilang ako ng 3. Melissa, teka. 1. Maawa ka sa akin. 2. Melissa. 3. Nangihinan na ako. Hindi ko nakakayanig tumakbo pa ng mabilis. Ang mga aso, nagsimulasan upang habulin ako. Ano gagawin ko? Tatiana! Huwag kang hihinto! Hanggat kaya mo! Diyos ko, tulungan mo ako. Ayoko pang mamatay. Tumakbo si Tatiana sa kasukalan at kadiliman ng gubata, ngunit dahil sa panghihina, hindi siya makatakbo ng mabilis. Nadapa pa siya sa mabahong bahagi ng gubata at napahiyaw tuwing tumatama ang preskong sugat niya sa mga bato. Tulungan niyo ako! Tulong! Tulong! Ang mga swang, malapit na sila sa akin. Hindi ko na kayang tumakbo pa. Hinangina na ako. Diyos ko, hindi ko pa po gustong mamatay. Huli ka! Ay, parang awa mo na. Maawa ka. Maawa. Hindi, Tatiana.
ngipin sa ngipin, at pangil sa pangil. Mararanasan mo lahat ng pagpapahirap mo sa anak ko. Nagsisisi na ako, Marta. Bigyan mo ako ng pagkakataong baguhin ang pagkakamali ko. Huli na para magsisi, Tatiana. Pakawalan mo ako, please. Ibibigay ko ang lahat ng gusto niyo. Hindi ako magsusumbong sa mga pulis. Basta, pakawalan niyo lang ako. Sa akala mo ba, natatakot kami sa mga pulis? At sa akala mo, masisilaw mo kami ng pera mo? Hindi yun ang kailangan namin sa'yo. Hirap na ako. Ano pa ang gusto niyo? Ang maghirap ka, pareho ng pagpapahirap mo sa anak ko at sa ibang taong pinahirapan at pinaglaruan mo. Tulong! Tulong! Walang makaririnig sa'yo sa kagubatang ito, Tatiana. Wala! Mga hayop kayo! Mga aswang kayo! Pakawalan niyo ako dito! Ang gabing yun ay naging bangungot para kay Tatiana. Pinaglaruan siya ng mag-ina. Labis na hirap at hinanghina si Tatiana. Muling ikinulong siya sa kulungan ng mga aso at iniwan ng mag-ina, gutom at uhaw. Kinabukasan, nagising si Tatiana dahil sa matinding amoy na kanyang kinalalagyan. Dagdag pa ang kakaibang amoy ng kanyang mga sugat nang makita niyang papalapit si Melissa na may dalang plastic bowl. Muling nabuhayan ng loob si Tatiana. Pagkain ba yan? Oo, pagkain mo. Bakit? Dry dog food yan. Hindi ba pinakain mo ko ng pagkain ng aso dati? Nakalimutan mo na? Melissa, parang awa mo na. Mamamatay na ako sa gutom. Eh di mamatay ka na. Wala akong pakialam. Kung ako sa'yo, kainin mo na yung dog food na yan. Dahil kung hindi, baka mamatay ka talaga sa gutom. Melissa, nagmamakaawa ko sa'yo. Patawarin mo na ako. Patawarin mo na ako, Melissa. Ngunit bingi si Melissa sa pagmamakaawa ni Tatiana. Dahil sa labis na gutom, wala nang nagawa pa ang babae at pilit niyang kinain ang pagkain ng aso na ibinigay ni Melissa. Naalala niya kung paano ito nagmakaawa sa kanya noon, ngunit sa halip na bigyan niya ng pagkain, pinakain niya ito ng pagkain ng aso. Ngayon, nauunawaan niya na ang lahat. Nais siyang patayin ng mag-ina sa hirap at pagsisisi. Parang awa niyo na. Pakawalan niyo na ako. Nahihirapan na itong huminga, anak. Ilang araw na lang ang itatagal nito. Nasaan ang tapang mo, Tatiana? Hinang-hina ka na. Kalunos-lunos na ang itsura mo. Butot balat ka na rin. Alam ko ang ginagawa niyo. Nais niyong maranasan ko ang pagpapahirap ko sa inyo noon. Nagtagumpay na kayo. Hayaan niyo na akong mamatay sa sarili kong buhay. Ang mga taong katulad mong mapagmataas, mapanghusga at mapang-api, hindi karapat-dapat kaawaan. Pero hindi kami kasing halimo mo. Oo, aswang kami. Pero meron kaming puso. Hindi katulad mo. Mas masahol ka pa kaysa sa aswang.
o kahit anumang mabangis na hayop. Alam ko. Ngayon alam mo na ang pakiramdam ng nasa iba pa. At kung paano ang pakiramdam ng tinatapakan. Patawarin niyo na ako. Patuloy na humihikbi si Tatiana. Humihingi ng kapatawaran sa kabila ng kanyang panghihina. Nakita niya sa sulok ng kanyang mga mata ang galit sa mga mata ni Marta at Melissa. Pilit siyang humingi ng tawad sa kanila hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng ulirata ng sumunod na araw. Natagpuan ang katawan ni Tatiana na walang malay sa labas ng malaking bahay nito, puno ng sugat. Nilalangaw at nilalanggam. Dahil sa mga sugat, agad siyang isinugod sa ospital at ginawa ng doktor ang lahat upang maagapan. Sa kabilang banda naman, hinanap ni Doming ang bahay ng mag-inang Marta at Melissa. Tao po! Tao! Mang Doming, anong ginagawa niyo rito sa baryo namin? Mabuti naman at natagpuan ko itong bahay ninyo. Pasok po kayo sa loob. Nay, may bisita po tayo. Sino? Marta, kumusta ka? Doming, anong ginagawa mo rito? Dinadalaw ko lang kayo. Gusto ko lang kayong kumustahin. Bigla na lang kasi kayong umalis sa malaking bahay ng mga Suarez. Mahabang kwento. Sinamantala namin ang pagkawala ni Miss Tatiana para makaalis ng bahay na yon. Kumusta na nga po pala ang malaking bahay, Mang Doming? Natagpuan si Tatianang nakapagtatakang iniwanan siya sa labas ng malaking bahay. Kalunos-lunos ang sinapit niya. Puno ng sugat ang buong katawan at muntik tangang hindi mabuhay. Nalaman mo ba kung sino may gawa? Wala. Hanggang ngayon naguguluhan pa rin ang lahat kung paano siya nawala ng gabing yun. Hindi rin naman siya makausap ng mga pulis dahil nasiraan ang pag-iisip. Tulala lang na umiiyak at nagwawala. Nabaliw si Tatiana? Oo. Balak nga yatang dali ng mga magulang sa Amerika upang doon ipagamot. Ganun ba? Kayo po, Mang Doming, doon pa rin ba kayo nagtatrabaho? Ay hindi na, umalis na ako. Pinayagan na rin ako ng ama ni Tatiana na umalis. Ganun ba? Mabuti naman po kung ganun, Mang Doming. Hindi nyo rin po deserved ang pagtrato ni Tatiana. Ay nako, matinding karma ang inabot ni Tatiana. Nakakaawa mang isipin pero yon ang karma niya. Matapos malaman ang balita tungkol kay Tatiana, nanahimik na mag-inang sina Marta at Melissa. Muling ibinalik sa baol ang mga gamit niya sa pangkukulam sapagkat wala na rin naman siyang paggagamitan ng mga iyon. Nakaginti na tayo, Inay. Oo, anak. At mas masahol pa sa kamatayan ng naging parusa niya. Opo, Inay. Pero may parte po sa puso ko na naaawa ko sa kanya. Dahil hindi ka kasing sama niya, anak. Aswang man tayong tinatawag, pero hindi tayo kasing sama ni Tatiana. Humihingi din ako ng kapatawaran sa Diyos dahil sa ginawa natin sa kanya, Inay. Gusto ko pong magbalik loob sa may kapal. Alam ko, anak, ako rin. Sabay tayong magbabalik loob sa kanya. Dark Shadow, ilang taon na ang lumipas. Wala na kaming balita kay Tatiana. Kami naman ni Nanay, muling nagbalik loob sa lilim ng kapangyarihan ng tunay na amang lumika at patuloy na nabubuhay at tinatahak ang mabuting landas.